Beatrix POV. Sakay kaming magkakapatid sa magarang sasakyan ni Sir Russell, habang nagmamaneho siya pauwi sa malaking bahay niya. Dito ako nakaupo sa front seat, habang nasa likuran naman ang tatlong mga kapatid ko. Simula nang sumakay kami dito ay hindi na nagkaroon ng katahimikan habang nasa biyahe kami, dahil naging madaldal si Riza at napakaraming tanong sa amin ni Russell. "Kuya, baka naman maligaw kami sa bahay mo," sabi ni Alona matapos magtanong kung malaki daw ba ang bahay ni Sir Russell. "Kaya huwag kang pakalat-kalat doon, Alona, baka mawala ka," biro naman ni Vito sa kapatid namin. Tahimik na pinakinggan ko lang ang bawat kwentuhan at kulitan nila. Mukhang masaya naman ang mga kapatid ko na lilipat kami sa ibang bahay at wala akong nakikitang awkwardness sa kanila ngayong kasama si Sir Russell. Napatingin ako sa kamay ko nang abutin ni Sir Russell at pinisil. Siguro ay napansin niyang tahimik ako at sa kalsada lamang nakatingin ang mga mata dahil nakakaramdam ako ng kaba ngayong lilipat na kami sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang magiging buhay namin ng mga kapatid ko ngayong titira kami sa poder niya. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Para kasi itong sugal na hindi sigurado kung ano ang magiging outcome ng pasya kong sumama kay Sir Russell. Dahil sa nangyari kanina, alam kong dapat lamang na mag-ingat ako sa daddy niya. Hindi ko pa man nakakaharap ng personal ang daddy ni Sir Russell. Pero iba ang nararamdaman kong kaba sa puso ko tuwing iisipin ko kung ano ang nakita ko kanina. "Are you okay?" tanong ni Sir Russell kaya ngumiti ako sa kanya. "Oo naman," masiglang sagot ko, dahil ayaw kong makita ng mga kapatid ko na may alinlangan ako sa puso ko. Dahil maaga pa lang, walang masyadong traffic kaya nakarating kami agad sa bahay ni Sir Russell. Agad binuksan ng tauhan niya ang malaking gate at mabilis na nakapasok kami, hanggang tumigil ang kotseng sinasakyan namin sa driveway ng malaking bahay niya kung saan ako pumirma ng kontrata. "Wow! Ang laki naman ng bahay mo, Kuya Russell," malakas na bulalas ni Alona. "Oo nga, pangmayaman," sabi rin ni Riza. Si Vito naman ay tahimik na nakatingin lamang sa malaki at magandang bahay sa harap namin. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isipan niya ngayon, pero sigurado akong nakikiramdam muna ang kapatid ko. "Let's go inside, para makakain na tayo ng breakfast," pagyaya sa amin ni Sir Russell at tinulungan kaming kunin ang ilang personal na gamit na dala namin. Umakbay siya sa akin habang kasabay naming pumasok ang mga kapatid ko, dala ang ilang maliit na bag na tanging nadala namin papunta dito. "Good morning po, boss. Ma'am Beatrix," magalang na bati sa amin ng may edad na babae. "Is everything ready?" Formal na tanong ni Sir Russell sa sumalubong sa amin na tauhan niya. "Yes, boss. Nakahanda na po ang mga silid na tutuluyan nila," sagot ng babaeng kaharap namin. Seryosong nakatayo at kinausap ng lalaking katabi ko ang isa sa mga kasama niya dito sa bahay at inutusan. "Okay, samahan mo sila and help them get ready for breakfast." Mabilis naman na inaya ng babaeng kausap ni Sir Russell ang mga kapatid kong sumunod sa kanila para ihatid sa silid na tutuluyan nila. "Russell, pwede bang puntahan ko sila saglit sa room nila?" tanong ko sa katabi ko. "Sure, sa library lang ako," sagot ni Sir Russell na mabilis yumuko at hinalikan ako sa lips. Malaki ang mga hakbang na sinundan ko ang mga kapatid ko. Binigyan pala sila ni Sir Russell ng tig-isang room, pero mukhang natatakot mag-isa si Riza at gustong kasama si Alona. "Ma'am Beatrix, ito po ang room para kay Miss Alona at sa kabila naman po kay Riza. Sa kanan po ay kay Sir Vito," magalang at formal na paliwanag ng babaeng kasama namin. "Nako ate, okay lang po na huwag na ninyo kaming tawaging ma'am, sa pangalan na lang po," nakangiting. Sabi ko, "I am sorry po, ma'am. Hindi po pwede, utos po ni boss," paliwanag ng kausap ko. Napabuntong hininga na lang ako. Mukhang kahit ipilit ko ay hindi pwede dahil utos pala ni Sir Russell. Kaya siya ang masusunod. Ganun ba? Sige, kakausapin ko siya. Bumaling ako sa mga kapatid ko. "Okay ka na ba dito Alona?
O gusto mong kasama si Riza? Kaming dalawa na lang dito, Ate Bea. Ang laki naman ng room. Kahit nga dito pa kayo matulog lahat kasama si Vito, kasya tayo. Napangiti ako, malapit talaga kami sa isa't isa ng mga kapatid ko. Kung sa bagay, tama sila. Napakalaki ng silid na ito kaya kasya kami at maluwag pa. Pero alam kong hindi pwede dahil doon ako tutuloy sa room ni Sir Russell. Tara, tingnan natin ang room mo, Vito, excited at nakangiting pagyaya ko sa kapatid ko. Sabay-sabay kaming lumabas, kasama ang tauhan ni Sir Russell at hinatid kami sa katabing silid na para kay Vito. Wow, ang ganda naman dito, bulalas ng kapatid ko. Panglalaki kasi ang disenyo. Katulad rin sa room ni Alona at may sariling TV at refrigerator akong nakita sa sulok. At bukod sa malapad na kama ay may sofa rin. Kung may kailangan po kayo, pindutin lang ninyo ang switch na iyan at may pupuntang katulong dito para i-assist kayo, sabi ng kasama namin na hindi ko pa pala na itatanong kung ano ang pangalan niya. Salamat po, ate, magalang na sagot ko sabay ngiti. Sylvia po ang pangalan ko, Miss Beatrix. At ako po ang in-charge at mayordoma dito sa mansyon, sagot ng kaharap ko. Matapos ipakilala ang sarili ay nagpaalam na si Miss Sylvia. Hinarap ko ang mga kapatid ko at nagpaalam sa kanila. Maligo muna kayo para handa na tayo kapag kakain na ng almusal, sabi ko sa tatlo. Sinamahan ko sila sa CR at itinuro kung paano gamitin. Fast learner naman ang mga kapatid ko kaya hindi ako nahirapang turuan sila. Nang makita ko na kahit paano ay nakapag-adjust na sila sa bago nilang room ay nagpaalam muna ako sa kanila para dalhin ang gamit ko sa loob ng silid namin ni Sir Russell. Pupunta muna ako sa room namin ni Russell. Tatawagan ko na lang kayo kapag handa na ang almusal. Ate, ang yaman pala ni Kuya Russell. Ang laki-laki ng bahay niya. Sabi ni Alona na iginala ang paningin. Oo, kaya magpakabait tayo dito. Magpahinga na kayo. Huwag kayong mag-alala, aayusin muna namin ang documents ninyo, para makapasok na kayo next week sa new school na lilipatan ninyo. Naunawaan naman ng mga kapatid ko ang naging pasya ko. Matalino sila at kahit mga bata pa ay malawak ang pag-iisip, kaya hindi ako nahirapan na magpaliwanag sa kanila. Dala ko ang maliit na bag ko at naglalakad papunta sa silid ni Sir Russell. Pero natigilan ako at hindi ako tumuloy. Dahil hindi ko nga pala alam kung paano buksan iyon at naalala kong fingerprint niya ang ginamit para buksan nang pumasok kami. Since natatandaan ko pa naman ang daan papunta sa library, kaya pinuntahan ko muna si Sir Russell. Ilang katok rin ang ginawa ko bago ko narinig ang tinig niya mula sa loob at sinabing pumasok ako. Dahan-daang binuksan ko ang pintuan at naabutan kong abala sa harap ng lamesa niya si Sir Russell, kaharap ang malaking monitor at may earpiece pang nakakabit sa tenga. Tatawagan ulit kita Dexter, narinig kong palm ni Sir Russell sa kausap. Sorry kung naabala kita, pupunta sana ako sa silid mo, kaya lang hindi ko alam kung paano bubuksan ang pintuan, nahihiyang sabi ko. It's okay, come with me. Sagot ni Sir Russell na tumayo na at kinuha ang maliit na bag na hawak ko. Umakbay pa ang braso niya sa balikat ko habang naglalakad kami hanggang nakarating sa tapat ng pintuan ng silid niya. Pinanood ko kung paano niya itinapat ang daliri sa screen at nabuksan ang pintuan. Sinabi ni Sir Russell na next time, pwede ko na daw gamitin ang fingerprints ko anytime na lalabas at papasok ako sa silid niya matapos. Itapat ang daliri ko sa screen at may pinindot siya. Salamat, nakangiting sabi ko kay Sir Russell nang makapasok kami. For what? Tanong niya na bumaling pa sa akin. Alam ko namang busy ka, pero sinamahan mo pa rin ako, kaya nagpapasalamat ako. Ngumiti sa akin si Sir Russell at marahang hinaplos ang hawak na braso ko. Hindi big deal sa akin iyon, sagot nito, kaya kahit paano nawala ang hiyang nararamdaman ko. Maaari kang magpahinga, ngunit mas mabuti kung mag-shower ka muna. Nasa library lang ako, sabi ni Sir Russell nang ailapag ko ang dala ko sa sahig. Ayaw mo bang magpahinga at matulog muna para makabawi ka?
Since magdamag kang walang tulog kagabi, bigla ay naitanong ko sa kanya. Ewan ko kung guni-guni ko lang, pero pakiramdam ko, kakaiba ang ngiting sumilay sa bibig niya na tila ba may ibang kahulugan sa kanya ang sinabi ko. Gusto mo bang dito lang ako sa silid natin, kasama mo? Napalunok ako dahil sa tanong ni Sir Russell sa akin. Tumaas ang gilid ng bibig niya at nagniningning ang mga mata. Naisip ko lang na wala kang tulog magdamag, tapos nakainom ka rin kagabi. Mas mabuti kung matutulog ka dahil aalis ka mamayang gabi, mahinang sagot ko habang nag-iinit ang mukha ko. Tatapusin ko lang ang ginagawa ko. Then later, after breakfast, sasamahan kita sa kama, sagot ni Sir Russell. Kinabig niya ako at mabilis na niyakap ng mahigpit. Pakiramdam ko, nagiging mas sweet pa siya at aaminin kong nagugustuhan ko na rin ito, lalo na kapag ganitong nakakulong ako sa mga bisig niya. Parang may sariling isip na yamakap rin sa katawan niya ang mga braso ko at gumanti ng yakap sa kanya. Hindi ko nga alam kung gaano katagal kaming ganito habang nakatayo at yakap ang bawat isa. Malaya kong naririnig ang mabilis na tibok ng puso niya at maamoy ang mabangong amoy ng panlalaking pabagang malimit na ginagamit ni Sir Russell, at sa tingin ko ay paborito niya. Stay here, baby, mahinang bulong ni Sir Russell kaya tumango ako. Magpahinga ka na, babalik ako pagkatapos ng ilang minuto. Okay, mahinang sagot ko sabay angat ng mukha. Ewan ko kung dahil lang ba sa sweetness na ipinapakita ni Sir Russell kaya nagiging sweet na rin ako. Umangat ang mukha ko at tumingkayad ang mga paa ko, para maabot ko ang lips niya at mabilis na hinalikan sa lips. Alam kong nagulat si Sir Russell sa ginawa ko. Hindi nakaligtas sa mga mata ko kung paano siya natigilan at ibinuka pa ang bibig niya, kaya ang dapat na sanay ay magaan at mabilis na halik lamang ang gagawin ko ay mas lumalim pa. Pinagbigyan naman niya ako. Hinayaan lamang ako ni Sir Russell na halikan siya, hanggang kusang tumigil at tigilan ang panghahalik sa namumula at basa pang lips niya. Sige na, may trabaho ka pa, nag-iinit ang pisngi na bulong ko. Wala akong pakialam sa trabaho na iyon, sagot ni Sir Russell. Bigla niya akong binuhat at mabilis naglakad sa papunta sa kama at agad dinaganan ako at napunta siya sa ibabaw ko. Hey! Stop, malakas na sabi ko para pigilan si Sir Russell. Wala pang ilang oras matapos ang nangyari sa pagitan namin sa bahay at mukhang nag-iinit na naman siya dahil sa ginawa kong panghahalik sa kanya. Tapusin mo muna ang trabaho mo doon, humihingal na sabi ko sa lalaking nasa ibabaw ko at panay ang paggapang ng bibig at panghahalik sa leeg ko. Maliligaw muna ako, tapos gusto kong kumain. Narinig kong nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga at tumigil, pero hindi naman umalis sa ibabaw ko. Sige, babawi ako mamaya, pilyong sagot ni Sir Russell, matapos akong halikan sa bibig. Napailing na lang na huminga ako ng malalim nang umalis siya sa ibabaw ko. Pero ang isang kamay ay biglang pinisil ang kaliwang dibdib ko. Pasaway talaga, alam kong nanggigigil siya, pero hindi ko pa kayang umulit-ulit siya. Nakakaubos ng lakas, wala akong tulog magdamag at magaan ang pakiramdam. Sa ulo ko, kaya kailangan kong matulog muna. Gusto kong mahiga na lang at matulog maghapon, pero hindi pwede dahil kailangan kong bumaba at kumain ng almusal. First day ngayon dito sa bahay na ito ng mga kapatid ko. Siguradong maninabago rin sila at nahihiya sa mga taong nakatira dito sa bahay ni Sir Russell, kaya kailangan ko silang samahan. Hindi madaling mag-adjust, pero siguro, kapag lumipas na ang ilang araw ay magiging maayos na rin ang lahat. Sa ngayon, pare-pareho pa kaming nag-a-adjust. Nag-iingat rin ako, lalo na at hindi ko pa alam kung sino-sino ang mga nakatira dito sa malaking bahay na ito, kasama ni Sir Russell na kailangan naming pakisamahan ng mga kapatid ko. Katatapos ko lang magbihis nang pumasok dito sa silid si Sir Russell. Hindi nakaligtas sa mga mata ko kung paano sinuyod ng mga mata niya ang katawan ko at ngumiti sa akin nang makitang nangunot ang noo ko. Breakfast is ready, sabi niya, ilang hakbang ang pagitan namin. Sige.
Tatawagan ko muna ang mga kapatid ko, sagot ko pero umiling si Sir Russell. It's okay, nasa dining room na sila. Okay, maikli at tipid na sagot ko. Ngumiti ako kay Sir Russell nang lumapit siya sa akin at kinabig ako at naramdaman kong hinalikan niya ako sa sentido. Terema, nagugutom na ako, mahinang bulong niya. Gaya ng dati, inabot ni Sir Russell ang kamay ko at basta na lang pinagsalikop. Naramdaman ko na naman tuloy ang pamilyar na init mula sa balat niya na tila boltahe ng kuryente na dumaloy sa ugat ko. Sa tingin ko, natural na sa kanya ang ganito. Malambing si Sir Russell at ito ang na-realize ko dahil malimit niyang gawin ito sa akin kapag magkasama kaming dalawa. Nadatnan kong nakaupo na sa harap ng mahaba at malaking lamesa ang mga kapatid ko. May mga ilang naka-uniform na babae ang nasa paligid at mukhang sila ang nagdala ng mga pagkain sa hapag. Umupo ako katabi ni Sir Russell. Ipinaghila kasi niya ako ng upuan at sinabing umupo na sa tabi niya. Kumain na tayo, sabi ko sa mga kapatid ko na nakatingin sa amin ng katabi ko. Sabay-sabay namang kumilos ang mga kapatid ko at kumuha ng pagkain. Lumapit naman ang isang babae sa lamesa at inilapag sa harap ni Sir Russell ang tasa ng umuusok na kape. Ang sarap sa amoy. Nanunuot sa ilong ko, kaya lalo lamang akong nakaramdam ng gutom. Gusto ko sanang humingi rin ng kape kaya lang nahihiya ako. Marami na kasing pagkain sa harap namin at baka isipin pa nila na demanding ako. Gaya ng nakasanayan namin ng mga kapatid ko sa bahay, heavy ang breakfast namin. Kanin at adobo, may tosino, ham, hotdog at scrambled egg rin, kaya natuwa si Riza dahil gusto niya ng ganitong pagkain. Masarap ang kanin at adobo, gusto mong tikman? Tanong ko kay Sir Russell nang makitang tahimik siya at nakatingin sa akin. Sige, tipid na sagot niya. Gamit ang hawak kong kutsara at kumuha ako ng kanin at ulam at pagkatapos ay inumang ko malapit sa bibig niya. Agad namang ibinoka ni Sir Russell ang bibig kaya isinubo ko sa kanya. Ang sweet niyo naman ate, sabi ni Alona na nakangiti at mukhang kinikilig pa sa nakita niya. Mas masarap kumain kapag sinusubuan, pilyang sagot ni Riza nang ngumiti lang ako sa kanila. Nag-init tuloy ang pisngi ko dahil sa panunokso ng mga kapatid ko. Nakalimutan kong kasama nga pala namin sila dito sa lamesa, dahil bigla ko nalang ginawa iyon nang hindi nag-iisip nang nakita kong nakatitig sa akin si Sir Russell. Maalaga talaga ang ate ninyo, kaya nagustuhan ko siya. Nakangiting sagot ni Sir Russell dahilan kaya nabulunan ako. Nakakakilig naman kayo, kinikilig na sabi ni Alona na tumaas pa ang balikat niya. Pagkain ang unahin ninyo, bilasan nyo na, sabi ko sa mga kapatid ko dahil naging maingay na sila at tinutokso kami. Matapos kumuha ng kaunting kanin at ulam para ibigay kay Sir Russell ay hinarap ko ang pagkain ko. Mabuting matapos na kami dahil ang awkward sa pakiramdam na nasa aming dalawa ang atensyon ng mga kapatid ko. Nang matapos kumain, sinamahan ni Miss Sylvia ang mga kapatid ko para mag-ikot dito sa malaking bahay ni Sir Russell. Gusto kasi nilang makita ang pasikot-sikot dito para naman hindi raw sila maliga kapag lalabas sila ng silid. Inaantok na ako, sapo ang ulo na sabi ko kay Sir Russell habang paakyat kami sa silid niya. Alright. Kailangan mo nang matulog. Magdamag ka rin na walang tulog, sagot ni Sir Russell habang kasabay kong naglalakad para umakyat sa second floor. Pareho lang kaming magdamag na napuyat. Magaan sa ulo ang puyat at pakiramdam ko, babagsak na ang talukap ng mga mata ko. Siguro ay dahil busog kaya lalo lamang akong nakaramdam ng antok. Isa pa, ngayon ko naramdaman ang pagod. Kaya nang makapasok kami dito sa silid ni Sir Russell ay mabilis na sumampa ako sa kama at nahiga. Tapos ka na ba sa work mo? Tanong ko kay Sir Russell, nang tumabi sa akin at nahiga sa tabi ko. Inangat niya ang ulo ko at ipinatong sa braso niya at pagkatapos ay pumulupot ang braso sa bewang ko at kinabig ako palapit sa kanya. Yes, I am free now, mahinang bulong ni Sir Russell. Mabuti kung ganun. Sige, matulog na tayo, mabilis ang pintig ng puso na sagot ko. Sure,
Sweet dreams. Nakangiting tumango ako. Siguro nasanay na rin akong yakap ni Sir Russell, kaya komportable na akong nakayakap siya sa akin ngayon at kusang yamakap rin ang isang braso ko sa kanya habang nakasiksik ang mukha ko sa dibdib niya. Nakatulog akong yakap ni Sir Russell at malayang pinakaikanggan ang banayad na tibok ng puso niya. Nagising na lang ako nang marinig kong nagsasalita at may kausap siya sa cellphone. Malaking problema nga iyan. So, what's with Mr. Jared? Alam na ba ni Jared na nandito na siya sa Pilipinas? Hindi ako nagtanong kung sino ang kausap ni Sir Russell, dahil obvious naman na may kaugnayan ito sa trabaho niya. Nagiging pamilyar na rin sa akin ang ilang pangalan na naririnig ko sa tuwing nakikita ko siyang may kinakausap o kaya tumatawag sa kanya. I know, baka nga nag-usap pa silang dalawa ng magaling na tatay ko kaya sabay pa silang bumalik dito sa Pilipinas. Mainit ang ulo ni Sir Russell. Napapansin kong ganito siya kapag tungkol sa tatay niya ang pinag-uusapan. Mukhang hindi maganda ang relasyon nilang dalawa, dahil nakikita kong nagbabago ang emosyon at ekspresyon sa mukha niya kapag nababanggit niya ang tungkol sa daddy niya. Hinayaan ko lang siyang makipag-usap sa kausap niya. Sinamantala ko ang pagkakataong abala siya at niyakap siya ng mahigpit sabay marahang halik sa leeg niya. Narinig kong mahinang napaungol si Sir Russell. Tumingin siya sa akin pero nagkunwari akong walang ginawa at ngumiti sa kanya. Ramdam ko kung paano siya humugat ng malalim na buntong hininga, habang ako naman ay makulat na panay ang patak-patak na halik pababa sa exposed na dibdib niya. Tatawagan na lang kita mamaya, palam ni Sir Russell sa kausap. Basta na lang niya pinutol ang tawag at inilapag ang hawak na cellphone. You're naughty, may ngiti sa bibig at mahinang sabi niya. Wala akong ginawa, pilyang pagkakaila ko. Tumaas ang dalawang kilay ni Sir Russell at nagniningning ang mga matang pinisil ang mukha ko. Really? So, may gagawin pa lang tayo. Umiling ako at tinanong siya. Anong oras na ba? Tanong ko dahil hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog. 1 o'clock, sagot ng katabi ko. Bakit ang aga mong gumising? Hindi nakatiis na tanong ko. Istorbo kasi ang mga kaibigan ko. Ang kukulit, panay ang tawag, natatawang reklamo ni Sir Russell. Dapat kapag ganyan, naka-silent ang cellphone mo, para hindi ka nagigising kapag panay ang tawag nila sa iyo. Ngumiti sa akin si Sir Russell at pinatakan ako ng mabilis na halik sa noo. Opo, maikling sagot niya. Para siyang mabait na bata. Ngayon, napakalambing pala niya, at pakiramdam ko, kapag may sinabi ako ay gagawin niya. Lalo lamang nahuhulog ang loob ko dahil sa nakikita kong sweetness niya sa akin. Malayong malayo ito sa inaasahan ko noong mga panahong bago pa lang kaming nagkikita, dahil nakakatakot kasi talaga ang personality niya. Nagangat ako ng mukha at tumingin sa kanya. Russell, saan ka pala pupunta mamayang gabi pag alis mo? Curious na tanong ko. Sa Russia, may kailangan lang akong gawin at harapin na problemang ginawa ng tatay ko doon, sagot agad ni Sir Russell. Nasaan siya ngayon? Hindi ba siya pupunta dito sa bahay mo? Kinakabahan na tanong ko. Since nang makita ko kasi ang ama ni Sir Russell kaninang umaga ay may kaba sa puso ko na baka magkaharap kami kapag pumunta dito sa bahay niya. Hindi ko alam kung paano siya haharapin, lalo na at may namamagitan sa amin ng anak niya. Are you afraid of him? Tanong ni Sir Russell. Sa totoo lang, oo. I mean, nakita ko kasi kung ano ang ginawa niya sa iyo kanina, tapos may mga armadong kalalakihang kasama siya nang harangan tayo sa daan. Pinili ko ang magsabi ng totoo dahil ito naman talaga ang totoong nararamdaman ko. Mas mabuting alam ni Sir Russell ang tungkol dito, para kahit paano, maprotektahan niya ako sa daddy niya in case na nakaharap ko siya at hindi ako magustuhan dahil mahirap lang ako. Don't worry, he can't come into this house. Ban siya dito, he can't do anything to harm you. Nakahinga ako ng maluwag sa narinig ko. Mukhang kung dito ako mamalagi sa bahay ni Sir Russell ay malaki ang possibility na hindi kami magkitang dalawa ng tatay niya. May mga bodyguard kang kasama kung lalabas ka.
Mahigpit ang security protocols ko dito sa loob at labas ng bahay ko, to ensure your safety, kaya don't worry, you're safe here with me. Malaking bagay na binigyan ako ng ganitong assurance ni Sir Russell. Kahit paano, alam kong protected ako maging ang mga kapatid ko. He seems responsible naman kaya paunti-unti ay nakukuha na niya ang tiwala ko. Salamat, Russell. Wala man akong kakayahan na bigyan ka ng kahit ano in return sa ginagawa mo para sa amin ng kapatid ko. Ipagdarasal ko na sana, ligtas ka palagi araw-araw kahit saan ka man magpunta. Ramdam ko ang bahagyang pagpisil ni Sir Russell sa tagiliran ko habang yakap niya ako ng mahigpit at nagpapasalamat ako sa kanya. Don't think of anything, Beatrix. Sapat na sa akin na nasa tabi kita, mahina at ramdam kong seryosong sagot ni Sir Russell. Saglit na natigilan ako. Biglang bumilis ang kanina pang mabilis na tibok ng puso ko. Aaminin ko, affected ako sa sinabi ni Sir Russell, pero malaking bagay ito para mapanatag ako. Ilang ulit na napalunok ako at humugat ng lakas ng loob para itanong sa kanya ang bagay na matagal ng laman ng isipan ko. Bakit ako, Russell? I mean, I am sure naman na marami kang babaeng nakilala bago tayo nagkita sa club, pero bakit kailangan na ako ang bilhin mo? Pinukaw mo ang interes ko noong sandaling nakita kita sa loob ng club, walang paligoy-ligoy na sagot ni Sir Russell. Obviously ganon nga ang nangyari kaya nga inuwi agad niya ako sa kondo niya. Hindi naman mangyayari iyon kung hindi ko nakuha ang atensyon niya. Hindi ko lang talaga kaya na nakatayo lang ako habang nakatingin sa'yo amang mga kaibigan ko at mga tauhan ko, kaya isinama agad kita sa kondo ko. Una pa lang pala, gusto na niya akong protektahan. Bigla tuloy akong nakaramdam ng peace of mind na sa kanya ako sumama dahil hindi ako nagkamali ng lalaking pinagbilhan ko ng sarili ko. Bakit mo ginawa iyon? Curious na tanong ko. Dahil gusto kita Beatrix, at gusto kong maging akin ka at wala ng iba, tanging akin ka lang. Walang paligoy-ligoy at mapang akin na sagot ni Sir Russell sa akin. Aaminin ko, grabe ang naging epekto sa emosyon ko ng mga salitang narinig ko. Para bang inangkin, na ni Sir Russell hindi lang ang katawan ko, kung hindi ang lahat sa akin. Lalo lamang tuloy nagwawala ang kanina pa malakas at mabilis na tibok ng puso ko. Pakiramdam ko nga ay kaunti na lang, sisabog na ito. Hindi ko alam kung dahil sa kaba ay may iba pa ba akong damdaming hindi na pangalanan, pero masasabi kong malaking bagay ito para tuluyang maunawaan ko ang sitwasyon naming dalawa ngayon ni Sir Russell, at kung ano ang dahilan niya, kaya binili ako at tinutulungan kami ng mga kapatid ko. He likes me daw. Siguro ay sapat na dahilan na iyon para tuluyang matanggap ko kung bakit pinilit niya akong pumirma sa kontrata sa pagitan naming dalawa. Alam kong katawan at mukha ko ang dahilan ng lahat ng ito, kaya umabot kami sa kailangan kong tumira sa isang bubong kasama si Sir Russell. Noong una, pakiramdam ko ay wala na akong pagkakaiba sa mga babaeng tinatawag nilang mababa ang lipad, dahil ipinagbili ko ang sarili ko, pero unti-unti ay nagbabago ang pananaw ko, lalo na ngayong nakapag-usap kaming dalawa at kahit paano, narinig ko kung ano ang side niya. Hindi ko alam kung hanggang saan aabot at patungo ang relasyon namin ni Sir Russell, pero hanggat gusto niyang nasa tabi niya ako at kaya niya kaming protektahan ng mga kapatid ko, willing akong magstay, kahit alam kong panganib ang hatid nito sa puso ko. Halos maghapon kaming nagkulong ni Sir Russell dito sa room niya. Pareho kaming nakabawi ng tulog, kaya kahit malalim na ang gabi ay hindi pa rin ako inaantok. Wala ka bang dadaling gamit mo? Tanong ko, dahil hindi ko siya nakitang nagpack ng mga damit niya o kaya may naka-ready na malita si Sir Russell. No need, may bahay ako doon. Naroon na ang lahat ng kailangan ko, sagot niya habang pinapanood ko magbihis. Iba talaga kapag mayaman, ginagawang bakasyunan lang ang abroad. Kung sa bagay, originally, taga-Russia nga pala si Sir Russell, kaya Inglesero siya. Nakakatuwa nga lang na marunong na siyang magtagalog kahit matigas ang pronunciation. Anything you need, sabihin mo sa butler natin. Also,
Si Dimple ang magiging personal driver and bodyguard mo kahit saan ka magpunta. If you want to buy something, use your card. May sapat na pera sa account na iyon, bili ni Sir Russell habang sinusuot ang relo sa braso. Okay, ito lang naman ang kaya kong sabihin dahil nakakaramdam ako ng bigat sa dibdib ko. Ayaw kong magtanong kung hanggang kailan siya doon, dahil nang minsang umalis siya ay inabot siya ng 3 buwan bago bumalik dito sa Pilipinas. Magkasama kaming bumaba sa ground floor. Hinatid ko sa garahe si Sir Russell, kung saan naghihintay sa kanya ang mga tauhan niya at handa na rin ang itim at may kantab na sasakyang maghahatid sa kanya sa airport. Akala ko papasok na sa nakabukas na pintuan ng sasakyan si Sir Russell. Pero bumaling siya sa akin at kinabig ako. Walang pakialam kahit nasa paligid niya ang mga tauhan na hinalikan ako sa bibi. Take care, okay. Tumango ako at pinipigilan ang lungkot na nararamdaman ko. Ikaw rin, mag-ingat ka doon, malungkot na sagot ko. Sure, para sa iyo, may lamang sa tinig na sagot niya habang yakap ako. Pinigilan kong makita niya ang kakaibang emosyong nararamdaman ko sa mga oras na ito. Ngumiti ako kay Sir Russell at bahagyang itinulak ang dibdib niya para pakawalan na niya ako. Sige na, baka malate ka sa flight mo, nag-iwas ng tingin na sabi ko. I will miss you, Beatrix. Mahina, pero puno ng lamang na bulong ni Sir Russell. Ako rin, mahina at nahihiyang sagot ko. Nakita kong sumili ang ngiti sa bibig ni Sir Russell at muling pinatakan ng mabilis na halik ang bibi ko. I am happy to hear that. Pumasok ka na sa loob, aalis na ako. Tumango lamang ako at marahang humakbang papasok sa nakabukas na pintuan. Lumingon ako nang marinig kong sumara ang pinto ng sasakyan ni Sir Russell at tumunog ang engine, katunayan na aalis na sila ng mga tauhan niya. Naiwan akong pinanood hanggang mawala sa paningin ko ang magarang kotseng maghahatid sa kanya sa airport. Kasunod ang 2 pang sasakyang nakasunod sa kanya at sakay ng mga bodyguard niya. Mabigat ang hakbang na umakyat ako sa silid na tinutuluyan ko. Mas lalo lamang akong nakaramdam ng lungkot nang buksan ko ang pintuan at pumasok ako. Napakalawak ng buong silid ni Sir Russell. Masyado itong malaki sa gaya niya, lalo na at mag-isa lang naman siya. Aalog-alog tuloy kaming 2 dito. Pero sa tingin ko, sanay siya sa ganitong bahay dahil lumaki siyang mayaman. Nanghihina na umupo ako sa sofa at iginala ko ang paningin ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na dito na kami nakatira ng mga kapatid ko at bahagi na si Sir Russell ng buhay ko. Ang bilis ng mga pangyayari. Simula nang makilala ko si Sir Russell, napakalaki ng pagbabago sa buhay namin ng mga kapatid ko. Biglang magkaroon ng isang taong masasandalan ko at handang tulungan ako. Hindi gaya noon na nasa balikat ko ang lahat ng responsibilidad na naiwan sa akin ng mga magulang ko. Swerte ko na ito. Dumating si Sir Russell sa panahong kailangan ko ng tulong para isalba ang buhay ni Riza at hanggang ngayon, ginagawa niya ang lahat para maging maginhawa ang buhay naming magkakapatid. Dahil hindi ako makatulog, kaya pinuntahan ko sa silid na tinutuluyan nila ang mga kapatid ko. Nadatnan kong magkatabi sa kama si Alona at Riza na hindi talaga pumayag na tig-isa sila ng silid kahit binigyan sila ni Sir Russell. Marahang umupo ako sa gilid ng kama at pinagmasdan ko ang mga kapatid ko. Payapa at komportable silang natutulog. Malamig dito sa silid nila dahil nakabukas parati ang aircon. Nababalot sila ng makapal na kumot at hindi nagsisiksikan sa isang higaan. Malayo ito sa uri ng pamumuhay namin sa bahay na iniwan ng mga magulang namin. Makita ko lang na maayos ang kondisyon ng mga kapatid ko ay hinding-hindi ko pinagsisihan ang desisyong ginawa ko. Matapos ang kalahating oras ay lumabas ako ng silid ni na Alona at binuksan ko ang kabilang pintuan para silipin kung natutulog na ba si Vito. Tulog na rin ang kapatid ko at gaya ni Riza at Alona, komportable rin siyang natutulog sa ibabaw ng kama. Nang masiguro na maayos ang lagay nila ay bumalik ako sa silid namin ni Sir Russell. Kahit hindi inaantok, nahiga ako sa kama at niyakap ang unan na ginamit niya kanina.
Naiinis ako sa sarili ko. Hindi ako mapakali at paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang mga pinag-usapan naming dalawa kanina, pati na rin ang mainit na tagpong pinagsaluhan namin bago siya umalis. Ang lalaking iyon, hindi talaga pumayag na hindi makaisa sa akin kanina. Napangiti na lang ako dahil hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin ang epekto ng namagitan sa amin. Bukod sa masakit ang balakang ko ay may kirot rin akong nararamdaman sa pagkababae ko, dahil hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako sanay sa malaking sukat ng pagkalalaki niya sa tuwing inaangkin niya ako. Kahit hiting gabi na ako nakatulog ay maaga pa rin akong nagising. Siguro ay naninibago ako dito sa bahay ni Sir Russell, kaya kahit masarap mahiga sa kama dahil malamig ang temperature dito sa silid ay pinili kong bumangon na. Good morning, ma'am. Magalang na bati sa akin ng isang naka-uniform na babaeng nagmamap dito sa hallway nang lumabas ako sa silid namin ni Sir Russell. Good morning po, ate, nakangiting bati ko. May kailangan po ba kayo, ma'am? Magalang na tanong ng kaharap ko sa akin. Ngumiti ako sa kanya at sinabi kong bakit bumangon ako ng ganitong oras. Wala po, maaga lang akong nagising kaya bababa muna po ako. Wala pa palang 6 o'clock. Ilan sa mga tauhan at kasambahay ni Sir Russell ang nakita kong abala sa paglilinis at agad na binati ako nang makita nila akong bumaba na. Good morning, Ma'am Beatrix, bati sa akin ng mayordoma dito sa bahay. Nahihiyang ngumiti ako sa kanya at binati rin siya. Good morning po, Miss Sylvia. May gusto po ba kayong gawin ngayong umaga? Magalang na tanong ng kaharap ko sa akin. Gusto ko sanang magluto para sa almusal, kaya lang, nahihiya naman akong makialam sa kusina. Baka kung ano ang isipin nila lalo na at unang araw ko pa lang dito sa bahay na ito. Maglalakad-lakad lang po sana ako, ito na lang ang naisip kong isagot para huwag na siyang maabala. Halika, sasamahan na po kita, pagyaya sa akin ng kaharap ko. Sisigot sana ako na huwag na, pero nauna nang naglakad si Miss Sylvia. Sinundan ko na lang siya dahil kahit nahihiya ako ay alam kong pabor sa akin ang samahan niya ako ngayon, para sa susunod, alam ko na ang pasikot-sikot dito sa bahay ni Sir Russell. Mula dito sa sala ay sinamahan ako ni Miss Sylvia sa garden. Malawak rin pala ang bahaging ito ng bahay at may mahabang swimming pool pa. Alam kong magugustuhan ito ng mga kapatid ko. Bihira lamang kaming mag-outing dahil na rin sa trabaho ko at kulang sa oras. Inabot rin kami ng mahigit kalahating oras sa paglilibot sa labas ng malawak na bahay. Mula sa garden, sa pool hanggang sa driveway at parking lot kung saan nakapark ang ilan pang sasakyang pagmamay-ari ni Sir Russell. Hindi ko alam kung gaano kay-aman si Sir Russell, pero base sa nakikita ko, alam kong hindi lang siya basta may sinabi sa buhay. Miss Sylvia, pwede po ba akong magtanong? Nahihiya man, pero lakas loob na tanong ko. Tungkol po saan? Magalang na sagot at tanong rin sa akin ng kasama ko. Tumigil muna kami sa tapat ng malaki at mataas na puno malapit sa gate ng bahay. Naisip ko kasi, si Miss Sylvia ang pinagkatiwalaan ni Sir Russell. Kaya sigurado akong marami siyang alam sa pagkatao niya. Nasaan po ang pamilya ni Russell? Lakas loob na tanong ko. Nasa Russia ang father niya at doon siya lumaki. Wala na si Madam, sila na lang mag-ama ang natirang pamilya, pero malayo rin ang loob nila sa isa't isa. Sagot ni Miss Sylvia. Marahang tumanggaw-tango ako. Ngayon ay mas malinaw na sa akin kung bakit ayaw ni Sir Russell lumapit sa kanya ang ama at hindi rin allowed pumunta dito sa bahay niya. Wala pa po bang asawa si Sir Russell? Nakita ko kung paano nangunot ang noo ng may edad na babaeng kaharap ko. Hindi niya agad sinagot ang tanong ko at para bang nag-iisip siya kung sasagutin ba ito. Ang alam ko, wala pang babaeng pinakasalan si Boss Russell. Pero maraming babae ang halos araw-araw ang pumupunta dito noon. May isa pa nga na pinalayas si Miss Camila dito noong narito siya, sagot ni Miss Sylvia na siyang kumuha sa interest ko. Sino po si Camila? Malakas ang kabog sa dibdib na tanong ko. Tumira rin siya dito ng ilang buwan.
Akala nga namin, siya na ang babaeng pakakasalan ni Boss Russell, dahil sa unang pagkakataon, nakita naming lahat kung paano niya alagaan si Miss Camila noong narito at nagpapagaling. Pero gaya rin ng ibang babae, mukhang hindi sila nagkasundo ni Boss. Pakiramdam ko ay may matalim na kutsilyo ang tumarak sa puso ko dahil sa narinig kong may babae palang nagustuhan si Sir Russell. Nakaramdam ako ng sakit matapos kumirot ang puso ko, bagay na kahit anong gawin ko ay hindi ko napigilan. Ibig sabihin pala, bago ako, may babaeng dinala at tumira rin dito sa bahay ni Sir Russell kasama siya. Hindi ito ang unang pagkakataon na may inuwi siya dito at pinakitaan ng maganda. Huwag ka sanang magalit, Miss Beatrix dahil sa sinabi ko. Nakikita at nararamdaman kong mabuti kang tao. Gusto kong maging aware ka sa buhay na pinasok mo, para handa ka at hindi ka ma-shock balang araw kung iba't ibang babae ang haharapin mo, dahil marami ang pumupunta dito at sinasabing buntis sila at si Boss Russell ang ama. Tumigil sa pagsasalita ang mayordoma ni Sir Russell at ngumiti sa akin. Pakiramdam ko tuloy, bigla akong nakatagpo ng isang nanay na may concern sa akin at sinabi ang dapat kong malaman. Para handa ako sa posibleng mangyari ngayong nakatira ako dito. Nasubaybayan ko ang paglaki ni Boss Russell, simula bata pa lang siya, hindi siya nakaranas ng pagmamahal mula sa kanyang sariling pamilya. Pera at yaman niya ang habol ng napakaraming babaeng ginagawa ang lahat para pakasalan niya. Alam kong hindi madali sa part mo. Pero sana kung ikaw ang babaeng pinili niya, mahalin mo siya ng totoo. Naiwan akong tulala habang sinusundan ng tingin si Miss Sylvia na papalayo sa akin, iniwan niya ako matapos ang huling sinabi niya. Hindi na rin ako nagtanong pa dahil ayaw kong isipin niya na inaabuso ko ang kabaitan niya. Sa ngayon, sapat na muna kung ano ang mga nalaman ko. At least, may ideya na ako ngayon kung anong buhay ang naghihintay sa akin. Bukod sa habulin ng babae si Sir Russell ay babaero rin pala talaga ang lalaking iyon, kaya marami ang nagpapakilala na nabuntis niya. Mabuti na lang talaga at gumamit ako ng pills, otherwise, baka balang araw, isa rin ako sa mga babaeng ganun na maghahabol sa kanya at pupunta dito sa bahay niya dahil nabuntis niya. Malaking bagay sa akin na sinabi ni Miss Sylvia ang totoo. At least ngayon, may ideya na ako sa buhay at pagkatao ng lalaking sinamahan ko, kaya tama lang na ingatan ko rin ang sarili ko at huwag munang magpabuntis sa kanya. Habang walang kasiguraduhan kung hanggang kailan ako manatili sa buhay niya. Ilang araw na simula nang umalis si Sir Russell dito sa bansa. Araw-araw naman siyang tumatawag sa akin at kinakamusta ako. Sinamahan ako ni Dimple noong isang araw sa bookstore para mamili ng mga gamit na gagamitin ng mga kapatid ko sa bagong school na papasukan nila. Siya na rin ang nagsettle sa enrollment ng 3. Maging ang mga kailangang documents na kinuha ko sa dating school na pinasukan nila malapit sa dati naming bahay. Monday ngayon at first day sa school ng mga kapatid ko. Hinatid ko sila doon kanina, kasama si Dimple at ilang bodyguard na iniwan ni Sir Russell para sa amin. May in-charge rin kung sino ang kasama ng mga kapatid ko, araw-araw na siyang maghahatid sundo sa kanila sa school. Iba pa doon ang personal na bodyguard ko, kaya naiilang akong lumabas dahil ang awkward sa pakiramdam na nakasunod sila sa akin kahit saan ako pumunta. Katatapos ko lang maglinis at magligpit sa silid namin ni Sir Russell nang bumaba ako dito sa ground floor at nakita kong may 2 lalaking kausap si Miss Sylvia sa sala. Napalingon pa sila sa akin nang makita ako, dahilan para makaramdam ako ng awkwardness dahil ramdam ko kung paano ako pinagmamasdan ng bisita naming mukhang foreigner. Ganon rin ang pakiramdam ko sa kasama nitong may formal na ekspresyon ang mukha na harapang sinuyod ng mga mata ang katawan ko. Miss Beatrix, mga kaibigan po sila ni Boss Russell, sabi ni Miss Sylvia nang lumingon at nakita ako. Tipid na ngumiti ako sa kanya. Hindi talaga ako sanay na may nakikitang ibang lalaki dito sa bahay, maliban sa ilang tauhan ni Sir Russell sa labas. Tapos bigla na lang pupunta dito at ngayon ay nakaharap ko ang mga kaibigan niya. You look familiar, sabi ng matangkad at mukhang Amerikano sa akin.
Nangunot ang noo ko habang nakatingin rin sa kanya nang biglang maalala ko na sa club ko nga pala siya unang nakita, noong nagkamali akong pumasok sa room kung saan naroon sila. "Hi beautiful, ako si Jared," pakilala ng lalaking bumati sa akin. "Beatrix," tipid at maikling sagot ko. Hindi ko gusto ang ngiti sa bibig ng lalaking kausap ko. Kabaliktaran ito ng kasama niya na seryoso at hindi nagsasalita pero ramdam ko na malakas ang aura niya. "So, ikaw ang asawa ni Russell?" "Shut up, Jared." Matigas na utos ng seryosong lalaking kasama niya at ngumiti sa akin at inilahad ang kanang kamay sa harap ko. "Nice to meet you, Beatrix. Kaibigan kami ni Russell," sabi ng kasama ng nagpakilalang Jared. "Please don't mind him, chismoso lang siya," pero walang alam yan si Jared. "Anyway, ako si Vigor." Inabot ko ang kamay ni Vigor at nakipagkamay sa kanya. "Maupo kayo." Nahihiyang sabi ko sa dalawa. Sabay na umupo sa sofa sa harap ko ang dalawa. Awkward man nakaharap ko sila ngayon, lalo na at wala si Sir Russell. Pero hindi ko naman sila pwedeng ipagtabuyan dahil bisita sila dito at hindi ko rin bahay ito. "Wala dito si Russell ngayon. Ang sabi niya, pupunta siya sa Russia at hindi pa bumabalik hanggang ngayon." Nahihiyang sabi ko. "I know," nakangiting sagot ni Jared. Kung alam naman pala nilang wala dito sa bahay ang kaibigan nila ay nakapagtataka na narito sila at pumunta dito. Hindi na ako sumagot. Wala rin kasi akong maisip na pwedeng sabihin sa kanila, lalo na at naiilang talaga ako sa presensya ng mga kaharap ko. "How old are you, Beatrix?" Bigla ay tanong sa akin ng nagpakilalang Vigor. "Bakit?" Formal na tanong ko. Tumaas ang kanang kilay nito pati ang gilid ng bibig matapos kong tanungin. "Mukhang bata ka pa." Nagtataka ako kung alam mong matanda na si Russell. Nangunot ang noo ko, hindi ko alam kung bakit niya tinanong ang tungkol dito. Pero wala akong balak magbigay ng kahit anong impormasyon ko sa kanila kahit pa kaibigan sila ni Sir Russell. Dahil hindi ako sumagot, katahimikan ang namagitan sa amin. Pero nagambala ito nang makita kong binuksan ni Miss Sylvia ang pintuan at may isa pang lalaki ang dumating at papalapit sa amin. Saglit na natulala ako. Ang gwapo niya, daig pa ang mga model na nakikita ko ang mga pictures na nagkalat sa EDSA. "Hi, I am Dexter," sabi ng lalaking dumating at lumapit sa amin ng mga kaibigan ni Sir Russell. "Bakit ang tagal mo, Dexter? Kanina pa kami dito." Nagrereklamong tanong ni Jared kay Dexter. "Traffic," tipid na sagot ng nagpakilalang Dexter. "Palusot mo na naman. Hindi ka ba nagpaalam ng maaga kay Aubrey kaya hindi ka agad nakaalis?" Tanong ni Vigor na binatukan ang kaibigan. Pinagmasdan ko sila, para silang mga batang nag-aasaran. Mga mukha silang mayayaman at may sinabi sa buhay. Wala rin itulak kabijin dahil lahat sila ay gwapo talaga. Lalo na si Dexter na mas agaw pansin ang kaguwapuhan. Dumating si Miss Sylvia kasama ang dalawang babae at nag-serve ng inumin at dessert para sa aming lahat. "Thank you po," nakangiting sabi ko nang ailapag ng isa sa mga kasama namin dito sa bahay ang malamig na juice sa harap ko. "We're sorry kung pumunta kami dito sa bahay mo nang walang paalam. Hindi ka pinakilala ni Russell sa amin at hindi rin namin alam ang number mo para inform ka sana na darating kami, kaya para makilala ka namin, kami na ang bumisita dito sa inyo," paliwanag ni Vigor na mukhang sa kanilang apat, siya lang ang Pinoy. Nahihiya man ay nagtanong ako. Curious kasi ako kung bakit narito sila at tinawag pa akong wife daw ni Sir Russell. "Bakit nyo naman ako gustong makilala?" Ngumiti si Jared at inabot ang baso na may lamang orange juice sa harap niya. "It's important for the three of us to finally meet the woman behind the changes sa best friend naming babaero. Isa rin ito, Inglesero gaya ni Sir Russell at obvious na pati ang tahimik na katabi niya na si Dexter ay ganun rin. Hindi ka kasi ipinakilala sa amin ni Russell bago umalis, kaya kami na ang gumawa ng paraan," sabi naman ni Vigor. "Hindi naman kasi mahalaga kung ipakilala ako ni Russell sa inyo o hindi,
Formal na sagot ko dahil ayaw kong makuha ang interest nila at magtanong tungkol sa personal kong buhay. Look, kaibigan namin si Russell at bilang taong mahalaga sa kanya, always remember na narito kami to support the both of you, sabi ni Jared. Naguguluhan ako kung bakit ganito ang sinasabi nila ngayon at inaakala nilang importante ako sa buhay ni Sir Russell. Salamat, tipid na sagot ko. Ang hirap kasing makipag-usap sa mga taong ngayon ko lang nakaharap at nagpapakita ng concern sa akin. Hindi ko alam kung ano ba ang alam nila sa tunay na estado ng relasyon namin ni Sir Russell, kaya nag-iingat akong bumitaw ng kahit anong salita. Nagkita na ba kayo ng father ni Russell, Beatrix? Tanong naman ni Vigor. Sa kanilang tatlo, siya ang napakaseryoso at pakiramdam ko ay palaging may authority ang bawat salitang banibitawan kaya kailangan kong sagutin. Hindi kagaya ni Jared na palangiti lang sa upuan niya, habang si Dexter naman ay parang walang pakialam sa paligid at may sariling mundo. Nakita ko na siya isang beses, pero hindi ko nakausap, tipid na sagot ko. Kailan? Nagulat na tanong ni Jared. Noong pauwi kami ni Russell galing sa bar ng kaibigan ko. Nakita ko siyang nakaharang ang sasakyan sa kalsada, kasama ang mga tauhan niya, mahabang paliwanag ko. Nakita ka ba niya? Tila curious na tanong ni Jared. Nasa akin lahat ang atensyon at mga mata ng mga kaibigan ni Sir Russell. Umiling ako at sinagot ang tanong ni Jared. No, nasa loob ako ng sasakyan. Si Russell lang ang lumabas at kinausap niya. Biglang nagsalita si Dexter. Bagay na ikinagulat ko dahil kanina pa siya parang tuod na nakaupo at tahimik lamang. Just be careful of that old man, Beatrix. Don't simply trust him. May problema ba sa father ni Russell? Kinakabahan na tanong ko. Kahit naman hindi ako magtanong ngayon, sa nakita at nasaksihan kong pangyayari noong hinarang kami ng ama ni Sir Russell sa daan, at hinabol ng mga tauhan niya, ay alam kong hindi na maganda ang relasyon nilang mag-ama. Iwasan mo na lang siya. Mas mabuting mag-ingat ka sa kanya at makinig sa iyong husband, sagot ni Dexter. Husband daw. Kanina wife ang tawag sa akin ni Jared. Ganito na siguro ang tingin nila sa sitwasyon namin ni Sir Russell. Kahit hindi kami kasal dahil nakatira na ako dito sa bahay niya at alam nilang nagsasama na kaming dalawa sa isang bubong. Dadyugo ang ilong ko kay Dexter. Englesero rin ang isang ito, mabuti na lang at Tagalog magsalita si Vigor at kahit paano ay Taglish naman si Jared, kahit pilipit ang dila. Salamat sa concern ninyo sa akin, pero okay lang ako, nakangiting sagot ko. Kahit paano, medyo okay na ang pakiramdam ko nakaharap at kausap sila. Daig pa ni Sir Russell ang bunso sa grupo nila at pinoprotektahan ng kanyang mga nakatatandang kapatid kung umasta sila. Kahit bilang lang ako kung magsalita at sumagot sa kanila, naging maayos naman ang usapan namin. Sinagot ko na lang ang ilan sa tanong ni Vigor, na siyang tila leader sa grupo dahil siya lang naman ang malimit magtanong sa akin. Pwede ko bang malaman kung bakit hindi maayos ang relasyon ni Russell at ng father niya? Tanong ko sa tatlong kaharap ko. It's a long story, ngunit ang taong iyon ay masama, walang paligoy-ligoy na sagot agad ni Dexter. He controls Russell's life. Parang tau-tauhan niya ang kaibigan namin na dapat sundin ang lahat ng utos niya, maging kung sino ang gusto niyang pakasalan ng asawa mo, paliwanag ni Jared na kumuha sa atensyon ko. Anong ibig mong sabihin? Malakas ang kaba sa dibdib na tanong ko. Si Russell na lang ang tanungin mo tungkol dyan. It's his personal matter, pero simula bata pa lang siya, pinagkasando na ang asawa mo sa anak ng kakompetensya ng pamilya ni Russell sa Russia. Para mapalaki at mag-expand pa ang yaman ng kanilang pamilya, mahabang paliwanag ni Vigor. Well, sa part naman ni Russell, he doesn't care about it at all. Kaya nga naging playboy ang isang iyan and destroy his own reputation para ayawan lang ni Karen, sagot naman ni Jared. Napalunok na lang ako habang nakikinig sa mga kaharap ko. Hindi ko ipinakita sa kanila ang pagbabago sa emosyon ko dahil nakaramdam ako ng lungkot dahil sa narinig ko.
Ibig sabihin, may babaeng nakatakdang pakasalan si Sir Russell sa Russia at iyon ang gusto ng ama niya para sa kanya. Don't worry, Beatrix. Alam naming kahit anong mangyari, hindi pa kakasalan ni Russell si Karen. Dahil ikaw ang pinili niya. Sabi ni Jared na siyang pumutol sa malalim na pag-iisip ko. Okay lang ako, alam ko naman kung ano ang papel ko sa buhay ni Russell, pilit ang ngiti sa bibig na sagot ko. Maging matatag ka lang at maging mas maingat. Trust no one, Beatrix. Napatingin ako kay Dexter. Kanina ko pa siya naririnig magsalita na parang laging may double meaning. Bihira nga lang ito kung umimik sa upuan niya, pero talagang nakukuha niya ang atensyon ko. Si Russell, tumatawag. Nakangising sabi ni Jared na ipinakita ang hawak na cellphone sa amin. Hinayaan lang nitong magring ang cellphone hanggang maputol ang tawag at pagkatapos ay narinig ko namang nagring ang cellphone ni Vigor. I am sure, si Russell yan, nakangising sabi ni Jared na para bang may ginawa silang kalokohan. Ipupusta ko ang 1 million ko. Hindi ko kailangan ng milyones mo, marami ako niyan, mayabang na sagot ni Vigor na umiling pa at hindi sinagot ang tawag sa kanya. Lahat kami ay napatingin kay Dexter nang magring ang katabing cellphone. Wala akong nabasang emosyon sa formal na ekspresyon sa mukha niya, na para bang ang damot ngumiti at magsalita. Tapos mukha rin arrogant, pero bonus na lang talaga na gwapo siya. What do you want, Russell? Arroganting tanong ni Dexter nang sagutin nito ang tawag sa kanya. Parehong ngumisi sina Vigor at Jared na para bang natutuwa sila. Nothing. Actually, I myself too. I don't know why I am here. Narinig kong paliwanag ni Dexter kay Sir Russell at pagkatapos ay ngumisi. Narinig ko ang sumunod na tanong ni Sir Russell dahil ini-loudspeaker ni Dexter ang hawak na cellphone. Umuwi na kayo sa mga bahay ninyo, huwag ninyong guluhin ang isip ni Beatrix. Hinihintay na kayo ng mga asawa ninyo, tila iritableng utos ni Sir Russell sa kaibigan. Si Vigor ang pagsabihan mo, tinawagan niya akong pumunta dito sa bahay mo. Depensang sagot ni Dexter na marunong rin palang magtagalog, pero nakita kong tinawanan lang ng dalawang kaharap. Ibigay mo ang cellphone mo kay Vigor, Dexter. Ayaw niyang sagutin ang tawag ko, utos ni Sir Russell kay Dexter. Kausapin mo daw si Russell, kailangan ang paliwanag mo, natatawang sabi ni Dexter kay Vigor. Easy, Russell. Gusto lang namin makilala ang asawa mo, sagot ni Vigor na tumingin sa akin, pero malakas na mura mula kay Sir Russell ang narinig ko. Shut up, hindi may tago ang inis sa tinig na senggal ni Sir Russell sa kausap na kaibigan. Calm down, we didn't say anything, Russell, malakas at pasiga na tila nang aasar na sabi ni Dexter. Umuwi ka sa inyo o tatawagan ko si Aubrey at sasabihin kong nambababae ka ngayon, Dexter, pananakot ni Sir Russell sa natigilan na kaibigan. Nagtataka ako kung bakit ganito ang reaksyon niya. May nabuo tuloy akong hinala na baka may ginawang kalokohan ang tatlong kaharap ko. Hindi ko alam kung tama ang hinala ko, pero mukhang si Sir Russell ang pinagkaisahan nila, dahil nakikita ko ang makahulugang palitan nila ng mga tingin. Tila pikan at mainit ang ulo na parang batang pinapauwi ni Sir Russell ang mga kaibigan habang nasa sa kabilang linya. Siguro kung kaharap lang namin siya, baka pinalayas pa niya dito sa bahay ang tatlong kaharap ko na ngayon na mukhang natutuwa sa harap ko. Russell POV. Buwisit. Inis na bulong ko, sabay hagis ng mga documents na nasa harap at ibabaw ng lamesa dito sa loob ng opisina ko. Lahat kayo, get out. Matigas na utos ko sa lahat, kasama pati na rin ang secretary ko. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa utak ni Clavia Zenyo ang magaling na. Daddy kong pumirma ng panibangong kontrata with Lineage Clan. Ang tigas talaga ng ulo niya. Lalo lamang lumaki ang problema ko. Ang nakakainis, siguradong gagamitin ito ng mga lineage para hindi ako makakawala sa matagal ng ugnayan ng mga pamilya namin na mismong si Clavia rin ang may kagagawan.
Tiningnan ko ang mga bank transaction ni Clavia at nakita ko ang kabilaan na paggamit niya ng funds. Hindi ko alam kung saan niya ginamit ang pera at wala akong pakialam dahil in the first place, hindi ako interested sa yaman niya. Nabuhay akong malayo sa poder niya, nasanay akong mag-isa and money is not a big deal for me. Kung ano man ang meron ako ngayon ay dahil iyon sa talino at kakayahan ko. Honestly, para lamang akong tauhan ni Clavia, ipinadala niya ako sa London para mag-training at mag-aral. Doon ko nakilala ang mga kaibigan ko, dahil lahat ng mga mafia heir at heiress ay personal na pinapadala ng mga clan masters namin doon para sa specific reason at iyon ay ang hubugin kami bilang susunod na leader. Napailing na tumayo ako sa lamesa at inayos ang mga documents sa harap ko. It's about time para harapin ko ang lineage clan dahil kahit anong mangyari, hindi ako papayag na may kasal kay Karen lineage na wala nang ibang ginawa kung hindi ang sundan ako kahit saan. Kahit itakwil ako ni Clavia bilang anak, wala na akong pakialam. Lumabas ako sa opisina ko at inutusan ang secretary ko na ipahanda ang sasakyan at pupuntahan ko sa mansyon nila ang mga lineage. Sabik na akong makita sila, lalo na ang pinuno ng clan. Pareho lang silang dalawa ni Clavia na walang pakialam sa amin ng anak niya, dahil ang expansion at sanib puwersa ng aming mga organization ang priority nila. Malamig. Nagyayelo ang paligid dahil winter ngayon dito sa Russia, pero baliwala ito sa akin. Ang mahalaga ay makausap ko ang ama ni Karen at matapos na ang problemang ito. Ito ang pangalawang beses na pumunta ako sa territory ng mga lineage. Ang isa ay noong opisyal na ipinagkasundo ako ni Clavia kay Karen nang hindi ko nalalaman. Pinapunta niya ako dito, pero ang akala ko ay para sa dialogue lamang tungkol sa mga sakop na teritoryong lugar ng mafia clan namin ang pag-uusapan dahil matagal na itong sakit ng ulo ng bawat grupo. Pero hindi ko inaasahan na makikita ko ang mga mataas na leader ng mafia clans mula pa sa iba't ibang bansa ang dadalo dahil inimbitahan sila ng magaling kong ama. Boss, we're here, sabi ng tauhan ko na siyang nakaupo sa unahan, katapat ng driver na kasama namin. Matigas ang ekspresyon ng mukha at mapanganib ang aura na tumanggo ako at binuksan ang pintuan sa tabi ko. Wala akong dapat sayangin na oras dahil bawat minuto ngayon ay mahalaga. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip ni Clavia kung bakit niya ako sinundan sa Pilipinas. Batid ko ang kanyang pagkasabik, na mapalaki palalo ang organisasyon at territory na nasasakupan ng mafia na pinamumunuan ko, pero front lang iyon, dahil siya pa rin naman talaga ang may namamahala at may hawak sa organisasyon. Kailangan lang ni Clavia na ibigay sa akin, dahil alam niyang nakabantay sa bawat kilos niya si Lord Sebastian. Mautak ang daddy ko. Alam niya kung paano maglaro sa maruming mundo ng underground society na maging ako ay ginamit niya para maging front. Seryoso at taas noong pumasok ako sa malaking bahay ng mga lineage. Wala itong pagkakaiba sa bahay na bato ng mga magulang ko, pero nakatira ay mukhang kwagong tatay ko. Please sit down, sir. Magalang na sabi sa akin ng isang katulong na sumalubong sa amin at dinala ako dito sa malawak na visitors area ng mga lineage. Please give us a minute, we will inform Senior and Miss Karen that you're here. Tumanggo lang ako at hindi nag-aksayang magsalita. Ako lang mag-isa ang nakaupo ngayon dito sa sala dahil naiwan sa labas ang mga kasama kong tauhan. Hindi nagtagal, nakita kong lumabas sa elevator si Karen. Hindi may kakaila ang excitement sa mga mata niya ngayong sa unang pagkakataon ay pumunta ako dito ng mag-isa. It's my pleasure to see you again, Russell, malambing at nakangiting bati ni Karen lineage nang makalapit sa akin. Wala siyang pagkakaiba sa mga babaeng naghahabol sa akin. Kaya naman nakakairita. Hindi ako pumunta dito para sa iyo Miss Lineage, kaya lumayo ka, masungit na sagot ko. Akala ko magagalit ang babaeng kaharap ko, pero hamaba lang ang nguso nito at pumadyak ang paa. Typically, na-spoiled brat at nakukuha ang gusto kapag ginastol niya, pero hindi mangyayari iyon, dahil hindi ako papayag.
Imbes na lumaya si Karen sa harap ko ay humakbang palapit sa kinatatayuan ko at mabilis na yamakap sa akin. "Huwag kang ganyan, Russell. Malapit na tayong ikasal, dapat madalas kang pumunta at bisitahin ako dito para magkaroon tayo ng quality time together," malambing na sabi ni Karen. Inis na kinalas ko ang braso niya at itinulak ko palayo sa katawan ko. Siya namang dating ni Senior lineage at nakita ang ginawa ko sa pinakamamahal niyang anak. "Ano ang ibig sabihin nito, Russell?" Matigas at galit na tanong nito. "It's Mr. Russell Zenyo for you, Senior lineage. Hindi tayo magkaano-ano at hindi rin malapit sa isa't isa," arroganting sagot ko. Mabuti ngayon pa lang ay alam niyang wala akong pakialam sa kanya at sa pamilya niya. "Fine. So what's bringing you here, Zenyo?" tanong ng kaharap ko. Matigas ang ekspresyon at matalim ang mga matang tinapunan ko ng tingin ang babaeng katabi ko. "Nandito ako para sabihin sa inyong dalawa na hindi ako interesadong napakasalan ang anak mo, hindi ako kailanman sumang-ayon sa alyansang ito ng aking ama. Hindi siya ang babaeng para sa akin, at wala akong balak magpakasal kahit kanino, lalo na sa kanya." Malakas na napasinghap si Karen at sumigaw sa harap ng ama. No, Dad. Please, do something." Napailing na lang ako nang biglang umiyak si Karen at yamakap sa ama. Para siyang batang hindi nabigyan ng candy kaya umiiyak at nagmamakaawa para makuha ang gusto niya. "Narinig mo ako ng malakas at malinaw, Miss Lineage. Kahit anong mangyari, hindi kita pakakasalan," taas noo at walang pakundangan na sabi ko. Walang galang, galit na senggal sa akin ni Senior lineage. Biglang binunot nito ang baril mula sa likuran at itinutok sa ulo ko. "Sino ka sa tingin mo para bastyusan ang anak ko sa sarili kong bahay?" Nginisihan ko ang mga kaharap ko at hindi nagpakita ng kahit anong takot na hinarap si Senior lineage. "You see, Mr. Lineage, wala akong kinalaman sa anak mo, sa harap mo, kaya kung bastyusan ang prinsesa mo, sa tingin mo ba, hindi na siya maghihirap pa sa kamay ko once na pilitin mo akong pakasalan siya?" Nakita ko kung paano nanliit ang mga mata ni Senior lineage at tumalim ang mga matang nakatingin sa akin. Yumoko ito at kinausap ang umiiyak na anak. "Karen, pumunta ka sa kwarto mo, kailangan kong makausap ang fiancé mo para maayos ang hindi natin pagkakaintindihan," mahinahon at alam kong nagpipigil sa galit na sabi ni Senior lineage sa anak. "Promise me, Dad. Hindi ka sasang-ayon sa kanya, hindi niya pwedeng i-cancel ang kasal namin. Please, make sure na magbabago ang isip niya," pakiusap ni Karen sa ama. Napaka-selfish na babae. Alam kong hinihintay lang ni Senior lineage na mawala sa paningin namin ang anak niya para harapin ako. Nang makita niyang pumasok sa elevator si Karen, bigla akong nakatanggap ng malakas na suntok mula sa tatay niya. "Huwag mong kalimutan na ikaw ay nasa teritoryo ko, Russell. Sa isang iglap, maaari kitang paslangin dahil sa pananakit ng damdamin ng aking anak, kung itutulak mo ako sa aking limitasyon." Malakas na senggal ni Senior, habang nakatutok sa ulo ko ang baril. "Kung ganon, mas mabuting kanselahin mo ang kasunduan, sisiguraduhin kong magdurusa ang pinakamamahal mong anak sa aking mga kamay kung hindi ka makikinig sa akin ngayon, walang pakialam na banta ko. Ganito ang gusto kong makita ng mga tao sa paligid ko, na ako ay walang awa at delikado, na playboy din. Para hindi nila magamit ang emosyon ko para kontrolin ako. Ibigay mo sa mahal mong anak ang tamang lalaki na handang pakasalan siya, pero hindi ako yon, Mr. Lineage. Ayokong isakripisyo ang kalayaan ko para sa ganitong klaseng kalokohan. Dahil ang tatay ko lang ang may gusto sa alyansang ito. Bakit hindi mo hilingin sa kanya na kunin ang responsibilidad at maging sapat na lalaki para pakasalan ang iyong anak? Nginisihan ko siya, alam kong kaunti na lang, sisabog na sa galit ang kaharap ko at makukuha ko ang pakay ko. Walang modo, kasabay ng malakas na mura sa akin ni Senior Lineage, malakas na pumutok ang baril na hawak nito at tumama sa balikat ko. Tama yan, paslangin mo ako, Mr. Lineage.
Ngunit tandaan mo ang kahihinatnan ng iyong aksyon kung ako ay makakaligtas at mabubuhay muli, nakangising sabi ko. Lumayas ka sa bahay ko bago pa ako mawala sa katinoan at patayin kita Russell, galit na banta sa akin ni Mr. Lineage. Oo, ngunit bago ko gawin yun, tandaan mo, bilangin mo ang bawat patak ng aking dugo sa iyong teritoryo, dahil sa sandaling ikasal ako sa iyong anak na babae, iyon na ang oras ng paghihiganti ko, at tiyak na parurusahan ko siya dahil sa iyong ginawa. Alam kong lahat ng sinabi ko ay malinaw na narinig ni Senior Lineage. Dahil doon, siguradong magdadalawang isip siyang ipakasal sa akin ang anak niya. Boss, ayos ka lang, tanong ng mga tauhan ko nang makita nila akong lumabas at may tama ng bala sa balikat. Ayos lang ako, umalis na tayo dito. Matigas na utos ko at walang lingon sa likod na pumasok at sumakay sa nakabukas na pintuan ng sasakyan ko. Baliwala ang tama ng bala sa balikat ko. Sanay na ako at hindi na bago sa akin ang lahat ng ito. Hinayaan kong talian ng isa sa mga tauhan ko ang sugat habang mabilis na tumatakbo ang sinasakyan namin pabalik sa bahay ko. Dinukot ko ang cellphone sa loob ng bulsa ko dahil naramdaman kong nag-vibrate ito kanina habang kausap ko si Senior Lineage. Malakas na napamura ako nang makita ko ang larawang pinadala ni Jared. Kuha ito sa receiving area sa bahay ko at malakas ang hinala ko na naroon siya ngayon, kaya mabilis na binuksan ko ang security apps na naka-install sa phone ko, connected sa mansyon para makita kung tama nga ang hinala ko. Kuyum ang kamaon na napamura ako dahil hindi lang pala si Jared ang nasa bahay, kung hindi kasama pa si Vigor at Dexter. Wala sa usapan namin na pupunta sila doon, lalo na at alam naman nilang wala ako sa Pilipinas, dahil nakausap ko si Vigor bago umalis papunta dito sa Russia. Hindi maganda ang hinala ko, lalo na kay Jared. Bigla ay nakaramdam ako ng kaba na kahit kaninang kaharap ko si Senior Lineage at may nakatutok na baril sa ulo ko ay hindi ko man lang naramdaman. Mabilis na tinawagan ko si Jared, pero hindi sinagot ng loko. Kaya nag-dial ako ng number ni Vigor, pero panay lang ang ring ng cellphone nito at mukhang walang balak sagutin ang tawag ko. Mabuti na lang at kahit paano ay mukhang maayos ang takbo ng isip ni Dexter at sinagot ang tawag ko. Pinalalayas ko sila sa bahay ko, dahil wala akong tiwala na pumunta sila doon nang wala ako. For sure, gusto nilang makita kung sino ang babaeng pinakasalan ko, kaya sinamantala ng mga lokong iyon na umalis ako ng bansa. Sana pala hindi lang si Clavia ang pinaban ko sa bahay. Sa nakikita ngayon ng mga mata ko, alam kong kailangan kong ihanda ang sarili ko, sa oras na umuwi ako sa asawa ko, dahil sa kagagawan ng mga lokong kaibigan ko. Beatrix POV. Matapos na parang mga batang pinagtabuyan ni Sir Russell paalis ang mga kaibigan ay naiwan akong mag-isa, habang nakaupo dito sa sofa sa malawak na receiving area. Nauwi ako sa malalim na pag-iisip. Hanggang napagod ako at piniling umakyat sa silid namin ni Sir Russell dahil sumakit ang ulo ko. Hindi ako pwedeng magalit o magdamdam sa kanya, dahil una, wala naman kaming relasyon. Mutual reason ang pagsasama naming dalawa, pero hindi ko maiwasang huwag masaktan sa mga nalaman ko kanina mula sa mga kaibigan niya. Dahil alam kong sa huli, matatapos rin ang ugnayan naming dalawa. Pinili ko ang lumabas sa veranda. Mabuti na lang at kahit tanghaling tapat ay hindi mainit ang sikat ng araw. Sa tingin ko, hindi magtatagal ay uulan, lalo na at masarap sa pakiramdam ang malakas at malamig na simoy ng hangin. Ilang oras rin akong nanatili sa veranda bago nagpasyang pumasok dito sa loob ng silid namin ni Sir Russell. Walang gana na kinuha ko ang cellphone ko at binuksan, kaya nakita ko ang ilang missed call mula sa kanya. Since wala naman siyang text message, kaya hindi na ako nag-text sa kanya. Hindi rin ako nag-return call, dahil aaminin ko, affected ako sa nalaman ko at mabigat ito sa dibdib ko. Nakatulugan ko ang pag-iisip at nagising nang marinig ko ang sunod-sunod na katok mula sa labas ng pintuan.
Naririnig ko rin ang pagtawag sa pangalan ko ni Riza na mukhang dumating na pala galing sa school na pinapasukan nila ngayon. Mabigat ang pakiramdam na binuksan ko ang pintuan. Nasa labas pala ang tatlong kapatid ko at nakapagbihis na ng damit pang bahay. Kanina pa ba kayo umuwi? Nakangiting tanong ko sa tatlo. Opo, ate, sabi ni Miss Sylvia, nagpapahinga ka, kaya hindi ka namin ginaisang kanina, sagot ni Vito. Pasok kayo, pagyaya ko sa mga kapatid ko. Wow, ang ganda naman ng room ninyo ni Kuya Russell, Ate Bea. Bulalas ni Alona nang pumasok at makita ang loob ng silid. Ang yaman niya ano. Pilit na ngumiti ako para hindi nila maramdaman ang bigat sa dibdib na nararamdaman ko sa mga oras na ito. Ayaw kong isipin nila ang tungkol dito at mag-alala silang tatlo sa future namin kung sakaling magpakasal na si Sir Russell sa babaeng nakatakdang pakasalan niya balang araw. Ang swerte mo talaga kay Kuya Russell, ate. Para kang prinsesa. Ganyan ang kwento nila, mahirap ang babae, tapos may dumating na prinsipe, tila nanggangarap na sabi ni Riza. Mga bata pa sila, walang iniisip na kung anong problema sa buhay. Kaya ayaw kong malaman nila ang totoo. Hanggat kaya kong itago sa kanila ang tunay na estado ng relasyon namin ni Sir Russell, gagawin ko para na rin sa ikabubuti ng mga kapatid ko. Kailan uuwi si Kuya Russell, Ate Bea? Tanong ni Riza na siyang mas malapit kay Sir Russell. Ngumiti ako at ginulo ang buhok ni Alona at ganon rin ang ginawa ko kay Riza. Hindi ko pa alam. Busy siya sa trabaho doon. Basta mag-aral kayong mabuti, para naman matuwa siya sa inyo kapag bumalik siya at makitang maganda ang grades ninyo. Since tapos na sila sa homework nila kaya napagkasundoan naming manood na lang ng palabas sa TV. Para kaming may sariling sinehan at may komportable pang upuan. Larawan talaga ng karangyan ang silid na tinutuluyan ko, malayo ito sa bahay na iniwan sa amin ng mga magulang ko. 2 linggo pa ang matuling lumipas. Araw-araw na umaalis ang mga kapatid ko para pumasok sa school na pinapasukan nila at naiiwan ako dito sa bahay kasama ng mga kasambahay. Formal ang pakikitungo nila sa akin. Bihira ko rin silang makausap at tanging si Miss Sylvia lamang ang personal na lumapit sa akin. Para bang nag-iingat silang huwag magkaroon ng kahit anong interaction sa akin. Nakikita kong ngumingiti at binabati nila ako, pero ramdam kong mailap sila at bihira ako kung kausapin. Unti-unti ay nakakaramdam ako ng boredom. Wala akong ginagawa maghapon maliban sa magligpit at linas sa silid ko. Sa laki ng bahay na ito ay pakiramdam ko ay mag-isa ako. Araw-araw ko namang kachat sina Honey at George, pero iba pa rin pala talaga kapag may ginagawa ako. Nasanay na kasi akong may trabaho at ngayong narito lang ako sa bahay ni Sir Russell ay naninibago ako. Ang luwag ng buong bahay, pero kahit kasama ko ang mga kapatid ko at sinasabi ko sa sarili kong dapat pigilan ko ang nararamdaman ko para sa kanya, nahihirapan ako. Nami-miss ko na siya. Sa tuwing igagala ko ang paningin ko sa bawat sulok ng bahay na ito, lalo na sa silid na tinutuluyan ko ay naalala ko siya. Simula nang pumunta dito ang mga kaibigan ni Sir Russell ay hindi ko na siya gaanong nakakausap. Siguro ay busy na siya, o marahil ramdam niyang iniiwasan ko siya dahil sa tuwing tatawag siya sa akin ay maikli lang ang bawat sagot ko kapag tinatanong niya ako. Nakaupo ako dito sa sofa at nanonyad ng palabas. Hawak ko ang cellphone ko at katatapos lang naming mag-usap nang biglang bumukas ang pintuan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong dumating at pumasok si Sir Russell. Pakiramdam ko, saglit na tumigil ang lahat sa paligid ko at wala akong ibang nakikita ngayon kung hindi siya lamang habang humahakbang palapit sa akin. Natulala ako, habang ang mga mata ko ay pinagmamasdan siya hanggang tumigil sa harap ko at umupo sa tabi ko. Walang kahit anong salita ang namagitan sa amin nang yakapin ako ni Sir Russell. Ramdam ko ang mabilis na tibak ng puso niya na sinasabayan rin ng malakas na kabog ng dibdib ko. I missed you, mahinang bulong ni Sir Russell habang nakakulong ang katawan ko sa mga braso niya at yakap ako ng mahigpit. Pakiramdam ko biglang nag-uulap at namasa ang mga mata ko.
Kinagat ko ang pang-ibabang lips ko para pigilan ang kakaibang emosyong nararamdaman ko sa mga oras na ito. Pakiramdam ko kasi, ang tagal naming hindi nagkita. Hindi ko akalain na namiss ko pala talaga siya ng sobra, dahil paulit-ulit na sinasabi ko sa sarili kong dapat kong pigilan kung anuman ang nararamdaman ko dahil hindi tama. "How are you?" Mahinang tanong ni Sir Russell. "Okay naman," maikling sagot ko. Yakap pa rin kasi niya ako at malaya kong nadadama ang init ng katawan niya, katunayan na narito nga siya at totoo ang lahat. "Kumusta ang trabahong pinuntahan mo?" Napalunok na tanong ko. "Naayos na, ngunit ngayon pa man, kailangan kong gawin ang tungkol dito," sagot ni Sir Russell. Bahagyang lumuwag ang pagkakayakap niya sa akin at sumandal siya sa sofa. Mukhang pagod na pagod si Sir Russell sa mahabang biyahe tapos ang haggard rin ng mukha niya. "Gwapo ba ako?" Biglang tanong ni Sir Russell nang mahuli niya akong nakatingin sa mukha niya. Umiling ako at sinagot ang tanong niya. "Hindi. Ang haggard mong tingnan. Isa pa, wala ka doon, kaya lagi kitang iniisip," malambing na sabi niya sabay pisil sa tagiliran ko. "Huwag mo akong bulahin. Sure naman na may mga magandang babae doon, kaya baka iyon ang dahilan kaya haggard ka," nakasimangot na sagot ko. "Nagseselos ka ba?" May ngiti sa bibig na tanong ni Sir Russell. Napangiwi ako, sabay iling. "Hindi. Bakit naman ako magseselos?" Narinig kong nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang katabi ko at hinahaplos ang kamay ko. Lumapit pa ang mukha niya sa leeg ko at bumaon sa pagitan ng balikat ko. "I swear, walang kahit na sinong babae ang lumapit sa akin doon, kaya wala kang dapat pagselosan," bulong ni Sir Russell, matapos lamapat ang mainit na lips sa balat ko nang halikan ako. "Maniwala ako sa iyo, sabi ng mga kaibigan mo, babaero ka daw," hindi nakapagpigil na sagot ko. Tinuwanan lang ako ni Sir Russell at gigil na pinupog ng halik ang leeg mo. "Mga baliw ang mga kaibigan kong iyon, lalo na si Jared. Chismoso ang lokong yun, magaling pang gumawa ng kwento, kaya huwag kang maniwala sa kanya." "Hindi naman si Jared may sabi niyan," agad na sagot ko. "Kung ganon, sino?" Kunot ang noo na tanong ni Sir Russell sa akin. Inalala ko muna kung sino ang lalaking nasa isip ko. Nakalimutan ko kasi ang pangalan niya. Ang natatandaan ko sa lahat ay si Jared, dahil siya ang madaldal sa tatlong kaibigan ni Sir Russell. Yung isa pang kaibigan mong foreigner. Mukhang suplado at bihirang magsalita, paliwanag ko. Nagangat siya ng mukha at tinitigan ako sa mga mata. "Si Dexter?" Lukot ang mukha na tanong ng katabi ko sa akin. "Oo, siya nga. Siya rin ang pinakagwapo sa tatlong mga kaibigan mo," madaldal na sagot ko. "Bea, stop," malakas na utos ni Sir Russell sa akin. "Bakit?" Nagtataka na tanong ko. Imbes na sagutin niya ang tanong ko ay hinawakan ni Sir Russell ang magkabilang pisngi ko at kinuyumos ako ng halik sa bibig. Kulang na lang mapugto ang hininga ko. Alam kong gigil siya, pero parang galit at pinarurusahan niya ang mga bibig ko sa paraan kung paano niya ako halikan. "It seems you've forgotten na ako lang dapat ang gwapo sa paningin mo. Lalo na kapag nakita mo na ang tatlong bugok na mga kaibigan ko," mahina pero mariing bulong ni Sir Russell. Gahibla lang ang pagitan naming dalawa. Sa bawat salitang binitiwan ni Sir Russell, tumatama ang mainit na buga ng hininga niya sa balat ko, kaya hindi ako nakaiwas nang muling tawirin niya ang pagitan namin at siniil ako ng halik sa bibig. Hindi ko alam kung gaano katagal na pinagsawaan ni Sir Russell ang mga lips ko, hanggang tumigil siya at pakawalan niya. Humihingal na pinagdikit niya ang noo naming dalawa habang marahang hinahaplos ng hinlalaking daliri ang kanang pisngi ko, malapit sa lips ko. "Maligo ka na, para makapagpalat ka ng damit. Gusto mo bang ipaghanda kita ng pagkain o snacks?" Humihingal at malakas ang kabog sa dibdib na tanong ko. "I am not hungry, but I am tired," mahinang sagot ni Sir Russell. "Matagal ba ang biyahe mula Russia hanggang dito sa Maynila?" Curious na tanong ko. "Yup, and it's boring," nakapikit na sagot ni Sir Russell. "Sige na,
para makapagpahinga ka na mamaya at pagkatapos, pwede ka nang matulog. Pagtatuboy ko sa katabi ko dahil kada rating lang niya, panay na naman ang himas niya sa tagiliran ko paakyat sa dibdib ko. Tinatamad, pero tumayo na rin si Sir Russell. Hinawakan niya ang braso ko at inaya akong maligo kasabay niya. Matatagalan ka sa loob kung sasabay pa ako sayo. Maligo ka na, katatapos ko lang kasing maligo kanina, sagot ko nang yayain ni Sir Russell na sumama sa kanya sa loob CR. Ikukuha na lang kita ng damit na isusuot mo, nakangiting sagot ko. Thank you, wife, mahinang sagot ni Sir Russell. Malinaw na narinig ko ang sinabi niya, pero hindi ko nagawang magtanong ng mabilis na pinatakan ng halik ni Sir Russell ang bibig ko at pagkatapos ay malaki ang hakbang na naglakad patungo sa CR. Kapag talaga nakakita ako ng tamang pagkakaton, pagsasabihan ko siya. Nasasanay na siyang tawagin akong asawa niya, as if naman na hindi siya ikakasal sa iba. Siguro kung hindi sinabi sa akin ng mga kaibigan niya ang tungkol doon, baka ngayon, masaya at kinikilig na naman ako, dahil ang sweet naman kasi sa pakiramdam kapag tinatawag na wife ni Sir Russell, kahit hindi naman kami kasal. Nakaramdam ako ng panghihinayang. Sadyang complicated lang talaga ang sitwasyon naming dalawa. Aaminin ko, sa maikling panahon na nakilala at nakasama ko si Sir Russell ay hindi siya mahirap mahalin, lalo na at nakikita kong mabuti siyang tao. Sadyang simula pa lang pala, hindi na kami para sa isa't isa, dahil may babaeng laan para sa kanya. Sinusubukan ko namang pigilan ang sarili ko, pero hindi madaling gawin lalo na at kasama ko siya. Ngayong bumalik si Sir Russell matapos ang ilang linggo na wala siya, mas lalo ko lamang na-realize kung gaano siya kahalaga sa akin. Ngayon pa lang, sigurado na akong mahal ko na talaga siya. Nang pumasok sa CRC, Sir Russell ay agad na pumunta ako sa wardrobe niya para kumuha ng damit na isusuot niya. Kahit paano naman ay alam ko na ang pasikot-sikot dito sa loob ng silid namin, kaya hindi na ako nahirapang kumuha ng boxer at plain white t-shirt na isusuot niya. Matapos ay lapag sa gilid ng kama ang damit na kinuha ko para kay Sir Russell ay umupo ako sa sofa at hinintay siyang matapos. Ilang magkakasunod at malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko, dahil mabilis na kumakabog ang dibdib ko at nakakaramdam ako ng excitement ngayong umuwi na siya. Hindi ko inaasahan na darating pala siya ngayon. Nag-usap naman kaming dalawa palagi, pero hindi niya sinabing uuwi pala siya ngayong araw. Na-surprise talaga ako nang makita kong bigla na lang bumukas ang pintuan at pumasok si Sir Russell dito sa silid at walang paabi na dumating na pala siya dito sa Pilipinas. Aaminin ko, masaya ako ngayong nakabalik na siya dito sa bansa. Pero hindi ko rin maiwasang huwag makaramdam ng kaba. Dahil magsasama na naman kaming dalawa dito sa loob ng silid na ito na parang tunay na mag-asawa. Pinigilan kong lumingon nang marinig kong bumukas ang pintuan ng CR. Alam kong tapos nang maligo si Sir Russell, dahil hindi ko na naririnig ang malakas na lagaslas ng tubig mula sa shower sa loob. Nagkunwari akong nakatutok ang mga mata ko sa nakabukas na TV sa harap ko. Dahil kanina ko pa pinipigilan ang sarili kong yakapin siya. Nahihiya akong gawin iyon. Baka kung ano ang isipin niya kapag sinunod ko ang gusto ng puso ko. Nag-aalangan rin ako, kaya pinili ko ang maging casual ang pakikitungo sa kanya kanina. Lumingon ako nang umupo sa tabi ko si Sir Russell. Suot na niya ang damit na kinuha ko para sa kanya at samandal ang ulo at likod niya sa sofa. Napasinghap ako nang umikot ang kaliwang braso niya sa balikat ko at kinabig ako pasandal sa dibdib niya. Bakit hindi ka muna magpahinga? Malakas ang kabog ng dibdib na tanong ko kay Sir Russell. I am fine, mahinang sagot ng katabi ko. Besides, it's so comfortable to sit here beside you. Bumilis ang tibak ng puso ko. Lalo lamang nagwala ang malakas na kabog sa dibdib ko. Heto na naman si Sir Russell at sinabi niyang tila mahalaga ako sa kanya, kaya kinikilig naman ang marupok na puso ko. Part of me, gusto kong maniwala. Siguro nga, ganun rin ang nararamdaman niya para sa akin, pero sadyang kakaiba ang relasyong meron kaming dalawa. Kumusta ka dito habang wala ako?
Mahina at naglalambing ang tinig na tanong ng katabi ko sa akin. Okay lang naman. Araw-araw, same lang ang routine ko. Dito lang naman ako lagi sa loob ng bahay mo, bihira rin akong lumabas, agad na sagot ko. Hindi ka ba na-bored dito sa bahay? Tanong ulit ni Sir Russell, kaya umiling ako at sinabing hindi dahil kasama ko naman ang mga kapatid ko. Narinig kong nagpakawala muna ng malalim na buntong hininga si Sir Russell, bago muling nagsalita. You had my cars at my black card ka rin, you can go anywhere you want, Bea. Pwede kang mag-shopping or eat elsewhere, kasama ang mga kapatid mo. Sana sinabi mo kay Sylvia or Dimple, they both can accompany you. Sinagot ko si Sir Russell at sinabing ayos lang na hindi ako mag-shopping gaya ng suggestion niya. Bukod sa hindi talaga ko sanay gumastos ng malaking halaga ay hindi ko kailangang mamili, dahil napakaraming bagong damit, sapatos at kung ano-ano pa ang laman ng wardrobe na binigay niya sa akin. Alam mong hindi ako mahilig mag-shopping, Russell. Isa pa, hindi ako komportableng gumastos sa kung ano-anong bagay lang. Kasi alam kong pinaghirapan mo ang perang laman ng black card na binigay mo sa akin. Gagamitin ko rin naman iyan kapag alam kong kailangan ko, pero hindi dahil gusto ko lang gumala at mamasyal sa mga malls. Ngumiti sa akin si Sir Russell at inabot ng isang kamay ang ulo ko. Biglang bumaba ang mukha niya. At naglapat ang mga labi naming dalawa. Bea, you are an amazing woman. I am very proud to have you in my life, mahinang bulong ni Sir Russell, dahilan para muling magwala ang mabilis na kabog ng dibdib ko. Napangiti ako at nanggigigil na pinisil ko ang matangos na ilong niya. Bakit ang sweet mo ngayon? Natawa naman si Sir Russell, pero muli akong pinatakan ng halik sa bibig. Anong pinag-usapan ninyo ng mga kaibigan ko noong pumunta sila dito? Mahinang tanong ni Sir Russell, sapat para marinig ko. Huminga muna ako ng malalim. Pakiramdam ko kasi, may baikig sa lalamunan ko. Heto na ang tamang pagkakataon na pwede kong itanong sa kanya ang tungkol sa babaeng pakakasalan niya. Pero wala akong lakas ng loob dahil sa totoo lang, natatakot at naduduwag ako sa posibleng masakit na katotohanan at confirmation na maririnig ko galing sa kanya. Bakit tinatanong mo? Hindi ba sinabi sa iyo ng mga kaibigan mo? Naisip kong itanong sa kanya, para alam ko kung ano ang isasagot ko. Wala silang sasabihin, kibat balikat na sagot ni Sir Russell. Curious na bumaling ako sa kanya at nagtatanong ang mga mata nang nagtaas ako ng mukha para titigan siya. Bakit naman, hindi ba kaibigan mo sila? Ngumisi ang katabi ko na para bang natawa sa tanong ko. Yes. Pero pahamak ang mga iyon palagi at wala nang ibang ginawa kung hindi manggulo. Kapag naniwala ka sa kanila, sure aawayin mo ako. Natawa naman ako sa narinig kong paliwanag ni Sir Russell. Para siyang bata na nagsusumbong sa nanay at inaaway ng mga kaibigan niya. Sabi nila, bukod sa playboy ka, ikakasal ka na raw. I mean, matagal ka nang naka-arrange marriage. Lakas loob na paliwanag ko. Hindi sumagot si Sir Russell. Pinagmasdan ko kung ano ang magiging reaksyon niya, pero wala akong mabasang ekspresyon sa mukha niya dahil seryoso lamang siya. Totoo naman yun, pero wag mo na siyang pagkaisipin, ayoko sa babaeng yun, narinig kong inis na sagot ni Sir Russell. Nakaramdam ako ng pamilyar na kirot sa puso ko. Pero hindi ko ipinakita sa kanya na affected at nasasaktan ako. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko. Bumilis ang tibok ng puso ko, habang pilit na nilalabanan ang takot kapag nalaman ko ang totoo. Kailan ang kasal ninyo? Saka paano kapag nalaman niyang pinatira mo ako dito sa bahay mo at magkasama pa tayo ngayon? Sa wakas, nagawa kong itanong kay Sir Russell ang tungkol sa bagay na ito. Sa loob ng 2 linggong lumipas, ito kasi ang laman ng isip ko, kaya pakiramdam ko, nabawasan ang bigat sa dibdib na dinadala ko. Hindi ko siya pakakasalan, Bea, at kahit anong mangyari, hinding-hindi mangyayari yon, nakangiting sagot ni Sir Russell. Sumaya ang puso ko sa narinig ko. Pero noindang naman ako sa sumunod na tanong niya, na talagang ikinagulat ko.
Papakasalan mo ba ako kung tatanungin kita? Tanong ni Sir Russell kaya natulala ako. Ha? Naguguluhan na tanong ko, habang nakatingin ang mga mata sa mukha niya at pinag-aralan ko kung seryoso ba talaga siya. Bakit mo ako tinatanong ng ganyan, as if naman na pwede mo akong pakasalan? Isa pa, wala naman tayong relasyon. Pilit ang ngiti na sagot ko. Naduduwag ako, hindi ko kayang umamin ng totoong nararamdaman ko. Dahil complicated masyado ang sitwasyon naming dalawa. Ayaw kong maging padalos-dalos at sa huli, darating ang araw na pareho naming pagsisihan ang maling desisyon naming dalawa. Saglit na namayani sa amin ang katahimikan. Hindi sinagot ni Sir Russell ang tanong ko. Ramdam ko ang marahang haplos niya sa braso ko na nagdudulot ng init sa balat ko. Napakurap ako nang magangat ako ng ulo at muling tiningnan si Sir Russell. "Namiss kita," mahina at lakas loob na sabi ko. Nakita ko ang biglang kislap sa mga mata niya, pati na rin ang malawak na ngiti sa bibig. Pinisil niya ang braso ko gamit ang hinlalaking daliri, hinawakan ang mukha ko. "Me too, baby. I missed you so much." Parang may kung ano ang nagrambulan sa loob ng tiyan ko. Kapag ganitong malambing si Sir Russell, lalo ko lamang nararamdaman ang epekto niya sa sistema ko. "Matulog ka na muna, para makapagpahinga ka na. Pwede naman tayong magkwentuhan mamaya paggising mo," mahinang sabi ko, dahil nakikita ko namang pagod talaga siya. "Come, tabi tayo," malambing na bulong ni Sir Russell sa akin. Sumang-ayon na lang ako para wala nang mahabang usapan. Gusto ko rin naman siyang katabi, lalo na kapag nakahiga ako sa malapad na kama dahil halos gabi-gabi ay hinahanap ko ang presensya niya. Hindi ko alam kung paano nahulog ang loob ko sa kanya ng ganito kabilis. Siguro ay dahil sa kanya ako nakaramdam ng security at pagpapahalaga sa akin na hindi ko naranasan sa ibang tao. Hindi ako tumutol ng kabijin ako ni Sir Russell at yakapin ng mahigpit. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso niya at ganon rin ang paghugot ng malalim na paghinga. Kusang pumulupot sa katawan niya ang braso ko at magaang na hinalikan siya sa pisngi. "Magpahinga ka muna," malambing na sabi ko. Gahibla lang ang pagitan ng mga mukha naming dalawa at malinaw na nakita ko ang sumilay ng ngiti sa bibi niya. "I want more of that, baby," naglalambing na bulong ni Sir Russell. "Huwag na. Baka mapagod ka pa," pilyang sagot ko, dahilan para matawa ang katabi ko. "Sanay akong napapagod," pilyong sagot nito. Umasim ang mukha ko. Oo nga pala, sabi ng mga kaibigan niya ay babaero siya, kaya sanay siyang napapagod gaya ng sinabi niya. Hamaba tuloy ang nguso ko at tumaas ang kilay ng pisilin niya ang bewang ko. "What's on your mind?" Hindi mawala ang ngiti sa bibi na tanong ni Sir Russell. Walang ganang sagot ko. Ang bilis kong naging moody ngayon. Nakakainis rin ang sarili ko. Kaunting bagay lang, binibigyan ko agad ng double meaning, lalo na kapag nagseselos ako. Napasinghap ako nang biglang pisilin ni Sir Russell ang kanang dibdib ko at pagkatapos ay dahan-daang naglandas pababa ang kamay niya at hinaplos ang tiyan ko. "How are my babies? Are they growing now?" Malambing na tanong niya. "Your babies?" Malagat na tanong ko. "Yes. I am sure may naiwan akong mga babies noong umalis ako," tila siguradong sagot niya dahilan para mapalunok ako. Ilang ulit ko nang narinig na gusto niyang magkaanak kaming dalawa. Pero natatakot ako. Magulo ang sitwasyon namin at kapag hindi ako magiging responsable sa sarili ko, siguradong mabubuntis nga niya ako. "Katatapos lang ng menstruation ko," mahinang sagot ko. "Are you sure?" Hindi may tago ang disappointment sa tinig na tanong sa akin ni Sir Russell. "Oo," maikling sagot ko. "Hindi bale. Now that I am back, sisiguraduhin ko na mabubuntis na kita," nakangiting sabi ni Sir Russell. Paulit-ulit na nakaramdam ako ng gumuhit na kirot sa dibdib ko. Alam kong gustong-gusto na niyang magkaanak kami. Pero ayaw kong magpadalos-dalos. Gusto ko rin naman siyang bigyan, kung alam kong secure ang magiging kinabukasan ng magiging anak ko. Hindi lang naman ito about sa pera,
Dahil alam kong kaya niyang suportahan ang bata kapag nabuntis niya ako, pero hindi ako sigurado kung kaya ba namin siyang bigyan ng buong pamilya. I am sorry, hindi pa siguro ito ang tamang panahon para magkaanak tayo, mapait na sagot ko. Pakiramdam ko kasi ay niloloko ko siya. Hindi ko naman masabi sa kanyang nagpipils ako dahil alam kong hindi siya sang-ayon doon. Baka nga itapon pa ang mga binili kong tablet ni Sir Russell at hindi na ako makabili kapag nalaman niya ang tungkol doon, kaya pinakatago-tago ko talaga. Don't worry, tomorrow morning, we will see specialist para malaman natin kung anong pwede nating gawin para magka-baby na tayo, mahinahong sagot ni Sir Russell. Humigpit ang pagkakayakap niya sa akin at ramdam ko kung paano lamapat ang bibig niya sa noo ko. Kung pwede ko lang, hilingin na ganito kami habang buhay ginawa ko na. Pakiramdam ko, may karapatan ako sa kanya at hindi darating ang araw na kailangan niyang gawin ang gusto ng daddy niya na pakasalan ang babaeng naka-arrange marriage sa kanya. Kinagat ko ang bibig ko at pumikit. Ayaw kong makita ang ngiti sa bibig ni Sir Russell pati na rin ang nakita kong confidence sa mga mata niya na tila sigurado siyang mabubuntis nga niya ako. Alam ko naman kasi sa sarili kong habang umiinom ako ng pills, imposibleng mangyari iyon, at hindi ko maibibigay ang anak na gusto niya, kaya nakokonsensya ako. Kung sana ay kami lang dalawa at walang ibang babae ang kailangan niyang pakasalan in future, papayag akong mabuntis ni Sir Russell. Handa kong ibigay ang gusto niya ng buong puso dahil mahalaga na siya sa akin.